Saan kayo galing na magkapatid? Sinundo ko po si Kuya Roniel. Galing lang po ako sa kaklase ko. May hinaram ako libro at saka... Alas 7 na ng gabi. Alam niyong ayokong nasa labas pa kayo ng bahay pagdating ng alas 6. Kung ano-anong krimen na nangyayari sa paligid kapag dumidilim na. Gusto ko masiguro na ligtas kayo palagi. Pero Tay, kung hindi po ako manghihiram ng libro, hindi ko matatapos ang assignment ko para bukas. Ba't sasagot ka pa? Pumasok kayong dalawa. Tanggapin niyo inyong parusa. Teban, tama na yan. Huwag kang makialam, Alona. Iwan mo kami ng mga bata. Pero malaki na sila. Ang dapat idaanin mo sa pagpapaliwanag ang lahat dahil nakakaunawa na sila. Teban, ang sa akin lang naman eh. Ang sabi ko, lumabas ka muna. Hayaan mo ako magdisiplina sa dalawang batang ito. Ayoko na mauulit to, ha? Opo, Tatay! At ikaw? Ikaw ang matanda. Ikaw pang sinundo ng kapatid mo? Ha? Ano ka? Ayoko matulad kayo sa mga kabataang napapariwara bago matapos ng pag-aaral. Naintindihan nyo? At ikaw, sa susunod, hindi lang palo ang aabutin mo. Naintindihan mo? Kasalanan mo to, Kuya eh. Pati tuloy ako napalo. Sumusobra na si Tatay. Wala naman tayong ginagawa masama eh. Kasi nga, sinabi na dapat alas 6 ng gabi nasa bahay na eh. Ikaw itong nagpaiwan pa sa school. Kung hindi ako inutusan ni nanay na sunduin ka, hindi ako madadamay. Nakakainis ka, Kuya! Sana nga hindi ka lumabas eh. Pauwi naman na ako talaga eh. Kahit na, makulit ka kasi! Pareho naman tayo napalo kaya... Tumahimik ka na, please lang. Pero ikaw lang naman yung hindi umuwi agad. Dapat ikaw lang yung pinalo eh. Hindi pa din ako. Janelle. Tama na yan, anak. Tama na. Baka marinig ka ng tatay mo lalo ko mapagalitan. Nay, bakit hindi niyo sinabi kay tatay na pinasundo mo sa akin si Kuya? Sinubukan ko magpaliwanag, anak. Hindi siya nakinig sa akin. Ang sakit-sakit na palo ko eh. Tama na. Hayaan mo. Paglamig ng ulo ng tatay niyo, paliliwanagan ko at ikaw naman, Roniel. Kaya papasok na sa kwarto ko. Roniel! Hindi na kami dapat pinalo ni Tatay. Sobra na. Maisip na kami at alam ko naman ang tama at mali. Kaya pala tahimik ka mula kanina. Nainis kasi ako. Kahit naman anong higpit niyo sa amin, pinagbubuti ko ang pag-aaral ko ah. Tapos ilang minuto lang ako nahuli sa alas 6 na curfew namin sa bahay. Nakatikim na ako ng palo. Sobra talaga yung ginawa sa inyo ni Janelle. Pero, tatay mo pa rin siya, Roniel. Siguro, gusto lang niyang magpahalaga ka sa binibigay niyang curfew. Inibigay, sumusunod naman ako, Beshi ah. Kahapon lang ako pumalpa kasi idol ko talaga si Coco. Hindi ko pwedeng palagpasin makanood sa cellphone ng barkada ko. Pati yata sa akin galit ka na rin. Ay, naku, hindi naman. Kaya lang, mahirap maintindihan kasi si Tatay. Masyado siyang stricto. Masyado masungit. Pati oras na nga ng paggising namin, nakanumero na rin. Pati pwede namin panoorin sa TV. Alam mo yun, may oras din. Minsan nga, nanonood na ako ng TV series ng idol ko. Si Coco ulit. Oo. Pinatay ba naman ng TV? Kasi raw, oras na ng tulog. Nagsisimula pa nga lang yung serye. Yun na naman ang gusto kong panoorin sa gabi. Tapos, pagkatapos nun, talaga matutulog na ako. Imagine, parang may Hitler sa bahay namin. Sundin mo na lang kasi siya. Siya pa rin nagpapaaral sa inyo ni Janelle. Naniniwala pa rin ako, Roniel, na bilang magulang natin, kailangan sunusunod natin sila hanggat hindi pa natin kaya maging independent. Bilisan mo, Roniel! Umakit ka na sa bakod! Baka makita ako ng guard ng school. Wala pang guard! Bilisan mo! Sumampa ka na sa bakod! Oo, sige, lookout ka ha. Sasampa na ako. Oo, bilisan mo! Malapit na dito sa shooting ni Coco Martin! Una. Abutin mo ang bag ko ha. Ang bigat kasi ha. Ana! Ito. Yeah.
Di ko talaga pwedeng palagpasin ang shooting ni Coco. Kailangan makita ko siya ng personal at malapitan. Sabado naman ngayon, dito ka sa junk shop. At si Janelle, doon sa karinderya. Oo, sige po. Timbangin mo na yan dalang plastic ng mga bata at nang mabayaran ko na sila. Opo, tatay. Bilis-bilisan mong kilos. Opo. Sayang ang oras. At itong mga bata, nagugutom na mga yan. Pang-almusal pa nilang napulot nila mga pasyong plastic bottles. Si Rustom, tinatawag na ako. Magbibilyar kami ngayon pero narito pa si tatay. Hindi pa siya lumilipat sa talyar. Ano ba yan? Paano ko aalis? Pasensya na, Rustom. Tagal mo naghintay. Hinihintay ko pa kasi na lumipat si tatay sa talyar. Kaya nung umalis na siya, nagbilin ako sa katiwala na siya muna magbantay sa junk shop. At pag ako'y susumbong kay tatay, dahil babalik naman agad ako. O ano, turuan mo ako magbilyar ha. Gusto kong maging kasing husay ni Efren Bata. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang mga kalokohang ginagawa ni Ren? Ngayon ko lang din nalaman, Teban. Talagang sasabihin ko naman kasi sa'yo. Talagang sinusubukan ako ng panganay natin, ha? Pwes, hindi niya magugustuhan ang gagawin ko. Teban, sandali. Kausapin mo muna siya. Pagsabihan mo na muna. Teban! Hindi ka na papasok! Hihinto ka na sa pag-aaral! Pero tatay, 2 buwan na lang tapos ko na ang grade 11. Paano ka matatapos? Puro cutting class ang ginagawa mo. At kung hindi ako pinatawag ng teacher mo, hindi ko malalamang madalas kang tumakas ng klase para lang manood ng shooting ng serye ni Coco Martin. Kaya ko pa naman humabol sa klase, tatay, at... At sa akala mo pa babalikin pa kita sa pag-aaral? Ha? Teban, masisira ang pag-aaral ni Roniel. Siya ang sumira sa pag-aaral niya. Kaya bilang parusa, 1 taon siyang hihinto. At dito lang siya sa bahay. Gagawin ko siyang katulong at makakalabas lang siya kung ako ang kasama niya. Pinahinto sa pag-aaral si Roniel? Oo, Ate Bessie. Kaya mag-isa na lang akong pumapasok ngayon. Kawawa naman si Roniel. At bawal siyang lumabas. Pwede naman kapag si tatay ang kasama. Grabe namang parusa yan. 1 taon siyang hihinto. Kaya hanggang sa susunod na pasukan, hindi pa rin siya mag-aaral. Sobra naman. Naawa nga rin ako kay kuya pero siya kasi. Hindi rin naman kasi siya nakinig sa akin eh. Sayang. At pakisabi kay Rustom, bawal din siyang pumunta sa amin. Galit na galit sa kanyang tatay. Oo, Janelle, makakarating. Pero, kung ako ba ang pupunta sa inyo, pwede ko kayang makausap ang kuya mo? Naku, hindi ko alam. Kung gusto mo, si nanay mo nang kausapin mo. Nakaupo ka na naman dyan. Hindi matatapos ang pagtitimbang ng mga bote at bakal kung hindi ka kikilos. Mupo lang naman po ako sandali. Masakit na kasi ang likod ko. Kanina pa ako nakayuko at nagtitimbang. Ayoko na nagre-reklamo. Pinag-aaral kita, nagbulakbul ka. Mas madali sana mag-aral pero nagloko ka eh. Kaya ngayon, dito ka sa junk shop. Magtrabaho ka para maranasan mo kung gaano kahirap ang maghanap buhay. Dito ka sa junk shop para maranasan mo kung gaano kahirap maghanap buhay. Lagi na lang ako sinusumbatan. Pinarurusahan na nga ako sinusumbatan pa. Nakakainis na talaga. Pabulong-bulong ka pa riyan. Kahit anong gawin mo, Roniel, hindi na mababagong pasya ko. Babalik ka lang sa pag-aaral pagkatapos ng 1 taon. Roniel, bakit gising ka pa? Pag nakita ka ng tatay mong nakamukmuk dito sa tabi ng bintana baka... Mapagalitan na naman ako. Kaya mapalo. Bakit pa ba siya pang naging tatay ko? Roniel, mahal ka ng tatay mo. Mahigpit siya, totoo yun. Pero ang lahat ng yun ginagawa niya para hindi kayo mapahamak. Para lumaki kayong may pagpapahalaga sa mga pagsisikap namin. Sisikap, hindi totoo yan, Nay.
Si tatay wala na may pinadarama sa amin kundi puro kalupitan. Ang higpit-higpit niya! Hindi ako magkaroon ng kalayaan na makipagkaibigan sa gusto ko kaibigan! Eh saan ka ba dinala ng sinasabi mong gusto mong kaibigan? Ha? Ano yun, Nay? Hindi ba napahamak ka? Nasira ang pag-aaral mo? Napabayaan mong tunay na mahalaga sa buhay mo? Hindi ko naman sinasadya yun. Sobra lang talaga ang paghanga ko kay Coco Martin. Kaya para makapanood ng shooting, tumantakas ako sa klase ko. Pero yung pagbibilyar na, hindi ko naman... Ronel, nagkamali ka. Kailangang maunawaan mo na ganun kabigat ang naging pagkakamali mo. Pero hindi dapat pinahinto ako ni tatay sa mag-aaral ko, Nay. Darating na enrollment, dapat grade 12 na ako. Dapat graduating na ako sa high school. Eh bakit niya ako pinahinto sa pag-aaral? O diba, akala ko ba concerned siya sa future namin? Bakit ngayon siya mismo sumisira sa future ko? Ano ba yun? Ama ba yun? Sa isang pagkakamali ko, pinatigil niya ako sa pag-aaral. Malupit si tatay, Nay! Hindi niya ako mahal! Hindi niya ako mahal, Nay! Bessie, kung alis ba ako rito, matutulungan mo ko. Roniel, paano nga alis? Saan ka pupunta? Eh, bahala na. Ayoko na ng ganito. Hindi kita maintindihan. Ang trato kasi sa akin ni tatay, kapareho sa kanyang mga katulong. Pero ang masakit, mas mahigpit siya sa akin. Makakatulong niya rito sa junk shop, nakakalabas na mag-isa. Samantala ako, hindi pwede. Palagi siya nakabantay. Palagi siya nakamasid sa akin. Siguro, kailangan mo lang patunayan na pwede ka pa niya mapagkatiwalaan ulit. Patunayan, ayoko na! Alis na ako! Isang gabi, Bessie, lalayas ako at sisiguraduhin ko hindi na nila ako mahanap. Napansin kong napapadalas ang pakikipag-usap ni Roniel kay Bessie. Baka naman nagliligawan ng dalawang yon. Ito namang taong ito, magkaibigan lang sila. Ayaw mo ba nun? Disenteng babae ang kaibigan ng anak natin. Disente ba yung siya pang babayan dalaw ng dalaw kay Roniel? Sana, Teban. Huwag mo na ipagkait sa anak nating patuloy siyang makapagkaibigan kay Bessie. Hindi madali ang parusang ibinigay mo sa anak natin. Bigyan mo siya ng kaunting kalayaan. Nang may pagkakataong patuloy na makipagkaibigan kahit kay Bessie lang. Pag lumabas ako ng bahay namin to, hindi na ako babalik. Hindi na talaga ako uuwi. Ayokong bigyan ka ng sama ng loob, Nay, pero sa ganitong paraan, mapapatunayan ko kay tatay na kaya ko na mabuhay na malayo sa kanyang kalupitan. Hindi ko po talaga alam, tatay, nanay. Diyos ko, Teban, hanapin mo si Roniel. Bakit ko siya hanapin? Kung totoong naglayas siya, siya rin dapat ang kusang bumalik dito. Pero nagdamdam ng husto si Roniel, kaya siya umalis. Lalo lamang niyang pinabigat ang kasalanan niya. Pero, paano po kung hindi naman naglaya si kuya? Paano kung may kumidnap sa kanya? Sinong kikidnap sa kuya mo? Ang pagkawala niyang ito, isa lamang sa mga mali niyang desisyon. Naglayas si Roniel. Natitiyak ko na naglayas siya. Wala si Roniel sa kanila. Oo, Mang Megs. Iyak nang iyak kanina si Janelle. Nawawala raw yung kuya niya. At naniniwala si Mang Teban na naglayas si Roniel. Si Roniel? Naglayas? Kung ganun, saan kaya pumunta yung batang yun? Naiisip ko po yung kabarkada ni Roniel eh. Baka may alam sila. Bakit tinulungan nila si Roniel na takasan si Mang Teban? Tinanong mo na ba si Rostom? Hindi pa nga po eh. Ay, Pero naalala ko, kinulit nila minsan si Janelle. Merong pilit na pinabibigay si Rostom kay Roniel pero tumanggi si Janelle. Baka kasi siya mapagalitan at madamay sa parusa kay Roniel. naalala ko. Movie poster lang yun ang paborito nilang action star eh. Ganun po ba? Oo! Alam mo naman sa paglilinis ko nitong eskwelahan, lahat napapansin ko, nadidinig at nakikita ko. Pero close ka rin kay Roniel. Baka naman nagkukunwari ka lang na walang alam ha? Wala po talaga akong alam, Mang Migs. Sana nga,
Nagpaalam man lang siya kung saan siya pupunta. Pero totoo po, wala rin akong idea kung nasan siya ngayon. Oh, isalansan mo na rito ang mga banyera. Pagkatapos, balikan mo ang naiwan mo pa sa bangka. Opo, Manang Loleng. Oops! Ay, dahan-dahan! Baka tumawag ang banyera ng isda. Pag narumihan yan, baka walang bumili. Roniel? Alam, ikaw ba yan? Hindi ko kayo kilala. Teka, tama. Roniel nga ang pangalan ng batang to. Sino ka ba? Ako ang nanay niya. Ikaw nga, anak. Roniel! Tama nga, nakarating na balita sa akin. Narito ka sa nabotas. Abay, teka, hindi ko pinilit na magtrabaho dito yung binata mo, ha? Ay, sorry po. Tumabi-tabi nga muna kayo. Daanan na nag-deliver yung kinatatayuan nyo. Dito kayo mag-usap sa tabi at iuutos ko muna sa ibang pagbubuhat ng mga banyera. Ay, salamat. Salamat sa inyo. Anak mo ba talaga ang batang yan? Oo, at matagal ko na siyang hinahanap. Roniel, sumama ka na sa akin pauwi, anak. Si tatay po, tsak na parurusana naman niya ako, Nay. Akong bahala, anak. Hindi ako papayag na parusahan ka na naman niya. Sorry po Hirap na kasi ako pero hindi ko po naisip na mas mahirap pala mapalayo sa inyo. Sorry po talaga. Uuwi na tayo. Tama, iuwi mo na ang batang yan. Abay, nagpipilit maging kargador dito. Pero napansin ko nga hindi sanay sa hirap ng buhay. Kaya pala, ilang araw ko nang napapansing bigla na lang umiiyak mag-isa. Salamat sa inyo. Hindi ko na siya papayagang umalis pang muli. Anak, ipangako mo sa akin, hindi mo na uulitin to. Halos mamatay ako sa pag-aalala sa'yo. Akala ko hindi na kita ulit makikita. Opo, Nay, pangako. Hindi na kita bibigyan ng samaan na loob. Hindi na po talaga. Teban! Teban! Tignan mo kung sino kasama ko umuwi! Nay! Nay! Natanaw ko po kayo! Nakita kong parating kayo ni Kuya! Kuya Raniel! Araw-araw akong umiiyak mula nung umalis ka, Kuya. Palagi kaming malungkot ni Nanay. Teban, titignan mo na lang ba si Roniel? Hindi ka ba natutuwa? Narito na siya muli! Tatay? Sinundo mo ba siya? O pinilit mong isama pa uwi? Importante pa bang sagutin ko ang mga tanong mo? Hindi ba mas mahalagang narito na siyang muli? Hindi ba pwedeng kahit ilang sandali ng buhay mo, ipadama mo sa kanyang ikaw ang kanyang ama? Isang amang nagmamahal at hindi amang kinatatakutan niya dahil sa iyong kahigpitan. Tay, gusto niyo raw ako makausap? Tapos ka na kumain? Opo. Ayoko na mauulit yung ginawa mo. Opo, hindi na po. Malinaw na ba yung pinag-usapan natin kanina? Opo. Babalik po ako sa pag-aaral pero pagkatapos ng huling klase ko, diretso ako uuwi at hindi na babarkada. Mabuti at nagkakaintindihan na tayo. Hindi na rin po ako maglalayas. Hindi ko nabibigyan ng samaan ng loob si nanay. Nakita mo kung gaano kahirap ang mabuhay na malayo sa amin? Opo. Di ko makakalimutan mga gabi na tutulog ako na karton lang ang higaan. At pag bumuhos ang ulan, kasama ako nababasa ng mga banyera na isda. Di ko makalimutan na para makakain po ako 10 mabibigat na banyera na isda at seafoods ang kailangan kong buhatin mula bangka patungong fishport. Mabuti. Naiintindihan mo na ang totoong buhay. Sige na, iwan mo na ako. Tatapusin ko lang ang paglilista ng mga kailangan sa talyer at junk shop. Kung alam mo lang, anak, halos magdugo ang puso ko na maglayas ka. Pero bilang ama, kailangan manatili akong matatag at hindi ko pwedeng ipakita sa iyo na nasasaktan ako at umiiyak. Sana sa pagkakataong ito, magpakatino ka na. Ayusin mo ng pag-aaral mo dahil yun lamang ang hangarin ko para sa iyo. Salamat, Teban. Salamat at kinausap mo ng masinsinan si Roniel. Alona,
ang mga luha sa iyong mata. Mahal ko si Roniel. Mahal ko silang pareho ni Janelle. Alam ng Diyos na tanging kapakanan nila ang mahalaga sa akin. At ayokong ang isa man sa kanila ay mapahamak o kaya ay mapariwaraan landas. Oh, basahan sa Roniel. Huwag ka magmadali lumakad, baka madulas ka. At tatapos ko lamang bangba. Mang Migs! Narito pa rin kayo sa school? Oo naman! Ako pa rin ang janitor dito. Ikaw, mabutit, nakabalik ka na sa pag-aaral. Oo nga po eh. Kinuusap ako ng masinsinan ni tatay. Huwag ka na uli mag-o-over, di ba, kuda? Hindi na po. Kalimutan mo na yung artistang hinahangaan mo. Kaya ka napapahamak eh. Kapupunta mo sa shooting nila. Hinahangaan ko pa rin po ang paborito kong artista pero dadayo na lang po ako siguro sa shooting o sa show na naroon siya kapag may libreng oras. Ay. Opo, hindi ko na po ulitin mag-cutting classes para lang makita ko siya. Yan ang tama, Roniel. Kakaedad na rin po ako. Tama na yung 1 taon na nahinto ako sa pag-aaral. Okay lang yan. Ang mahalaga, bumawi ka na ngayon, pinag-aaral ka na ulit ng tatay mo. Pangalawang atake na niya sa puso. At sabi ng doktor, hindi nila sigurado na kakayanin pa niya. Naiintindihan na kita. Lumaban ka para makita mo ang mga pagsisikap namin ni Janelle. Kahit nagkasakit ka, pilit naming binuhay ang junk shop. Pero yung talyer, hindi na maasikaso ni Kuya. Dahil nag-aaral na ako, tay. Yung junk shop lang ang kinaya ko nga sikasuhin pero kahit ano po mangyari, hindi po namin isasara ang negosyong ibinuhay mo sa amin. Janelle. Roniel. Nandito po kami. Kasama namin si Nanay. Teban, pakiusap, lumaban ka. Huwag kang sumuko. Hindi ko na kaya. Hindi, huwag mong sabihin niya. Roniel. Anak. Mahal kita. Mahal ko kayo ni Janelle. Kaya ko lang narinig yan sa'yo. Mahal ka rin namin. Ang pagdidisiplina niyo sa amin, naiintindihan niyo po namin. Huwag po kayo susuko, tay. Ano na? Teban, hawak kong kamay mo. Magpahinga ka muna. Magbabantay kami sa'yo. Anong ibig sabihin nun, Roniel? Janelle! Pumikit na po si Tatay. Wala na yan. Hindi! Hindi pwede! Ooperahan pa siya! Marami pa tayong pwedeng lapitan para sa pagpapagamot niya, Teba! Tay! Wala na po si tatay. Tay, hindi namin kalilimutan ang mga bilin niyo sa amin ni Kuya. Tay, kahit po wala na kayo, huwag po kayo mag-aalala, ha? Alam ko na po ang dapat kong gawin. Hindi ko po kayo bibigun, tay. Tatapusin namin ni Janelle ang pag-aaral. At hindi namin mapabayaan si nanay. Hindi, Roniel! Huwag mo sabihin yan! Buhay pa ang tatay ninyo! Teba! Teba! Congratulations, Roniel! Salamat, Bessie. Ay, salamat dumating ka sa araw ng graduation ko, ha. Eh, ba't hindi ka magpasalamat sa akin? Ako yata ang sumundo kay Ate Bessie sa bahay nila. Siyempre, salamat din sa makulit na Janelle. Kita mo, Kuya, kahit makulit ako, natulungan pa rin kita, ha? Oo na, Janelle, salamat po dahil pinasaya mo ang graduation ko. Sa wakas, next enrollment college ka na rin tulad namin ni Janelle. Oo nga pala, bago tayo umuwi, daan muna tayo sa sementeryo. Sementeryo? Ay, pakita ko kay tatay ang diploma ko.
Tay, graduate na ako ng senior high school. Sa susunod na enrollment, college na ako. Alam mo tayo, kahit wala ka na, di namin nakakalimutan ang mga bilin mo. Na sana, masaya ka pa rin. Dahil yung dati namin takot sa'yo ni Janelle na wala na eh. Nang sabihin mong mahal mo kami, naintindihan na namin. Yung pag-iigpit mo, pagmamahal din yun eh. Tatay, huwag kang mag-alala. Hindi namin pababayaan si nanay. Magpapatuloy ang junk shop at talyer. Yung mga tauhan mo, hindi sila mawawalan ng trabaho. Ngayon, naiintindihan na namin ang pagdidisiplina mo. Ang pagpapahalaga mo sa oras. At lahat na itinuro mo, Tay. At mga prinsipyong pinaninindigan. Siya rin naming susundin kahit wala ka na. Mga kapatid, kung ayaw nyo pong mabulok, patuloy pong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, at entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel, pati na rin sa podcast namin at sundan kami sa Facebook, sa Instagram, X, at TikTok sa @TrueNetworkPH. Bisitahin ang aming website, bagong-bago, sariwang-sariwa, truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM, laging true sa'yo. Kapatid. Tayo sa totoo, tunay at tapat.